Hoy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan, madaling araw na. Kakauwi lang natin galing po sa ika-4 na sona ng ating presidente. Patulog na sana tayo, no? Pero importante, mapag-usapan natin. Kumusta yung naging sona ng ating presidente? Yan, baka may mga komento kayo dyan, suggestions. Anong masasabi ninyo? Sapat ba? Nakulangan ba kayo? May mga gusto kayong marinig? Sige, i-comment dyan sa comment section. Sige, dun muna tayo sa pinaka-highlight kasi nandiyan tayo mismo sa loob po ng plenary hall. Rinig natin at iba pala talaga yung atmosphere, iba yung pakiramdam ng pinapanood mo sa TV at ng pinapanood mo ng actual. Kasi may emotion sa actual damang-dama mo as compared sa kung pinapanood mo sa TV. Pero syempre limited lang naman yung access, no? Sige. Pag-usapan natin itong hindi man pagkagalit pero nanggigil na si PBBM dyan mahiya naman kayo. Ganyan talaga Inulit niya pa yan sinabi niyang mahiya naman kayo patungkol po sa flood control projects. Anong napansin niyo dyan sa flood control projects? Totoo naman talaga nag-i-exist. Sinabi natin sa previous vlogs natin, may mga data din naman na nag-i-exist yung mga flood control projects. Di ba natin sinasabing wala? Ang problema, marami talagang kumikickback. Maraming nakikinabang. Halimbawa, ang budget dyan 1 billion pesos. Ang mapupunta lang sa proyekto niyan, baka 600 million lang. Diba? 1 billion yung budget, 600 million lang ang mapupunta sa actual na project. Yung 400 million, pinaghahati-hatian na. Naku po, lalo na ng mga previous administrations, naging kalakaran na nila yan. Yung iba, ayaw nang bitawan, namihasa na, nasanay na, kaya ipinagpapatuloy pa. Alam mo ang utos ng presidente? Mahiya naman kayo. Huwag niyong nakawan yung susunod na henerasyon at mananagot kayo. Gigil si presidente dyan Inulit niya pa yan, mahiya naman kayo. Huwag nang pagtakpan yung mga gumagawa ng kalokohan. At alam naman natin, marami yan dyan. Nasa gobyerno mismo, ilang opisyal ng gobyerno, may mga bulok na kamatis dyan, may mga kakonsyaba yan ng mga kontraktor, may mga dami yan, kunyari magbibiding, no? Dami account lang naman yung iba para palabasin na merong kompetensya, no? O mahiya naman kayo. Pinapa-audit ng presidente, si PBBM mismo, pinapa-audit niya. Lahat ng flood control projects na yan, kahit yung mga natapos na, yung mga initiated na, mga ongoing, i-audit yan. At i-publicize yan, itong maganda dito. Para alam ng publiko. Ang publiko mismo, makikita nila o kaninong project yan, magkano kinita nyo sa projects na yan, etc. Sapul na sapul kayo dyan. Wala kayong mukhang iaharap dyan. Naku po, mga politiko, actually kanina may mga tinamaan din Yung iba medyo hindi pumalakpak nalungkot Nung sinabi ng presidente, mahiya naman kayo, may ilang mga kongresista na hindi pumalakpak kasi alam nila dawit sila. Yung iba naman pumalakpak para kunyari wala silang kinalaman diyan sa kalokohan ng mga projects. Alam niyo naman yan, may mga kongresista diyan na nakikinabang sa projects na yan. In fairness, maganda ang labas ng sona ng presidente sa mainstream media, no? Maganda, mamaya sabihin ko sa inyo yung assessment ko. Sige, dito muna tayo sa flood control projects. Headline ng Manila Bulletin, no? Mahiya naman kayo. Marcos declares all-out probe on ghost flood control projects. Naku, ito yung masaklap May mga ghost flood control projects. Anong ibig sabihin ng ghost flood control projects? Ito yung nasa papel lang, pero sa reality, hindi nag-exist. Multo. Naliliquidate, na i-report na andito na yung project, 100% completed na, pero pagpuntahan mo dun sa mismong site, wala. Kuntsabahan yan, paano nga abot yan dyan? Completed yung project na hindi naman nag-exist yung project. May kuntsabahan yan. Even yung mga inspector, sige, inspect mo dyan, sabihin mo dyan 90% completed na. Sindikato. Hoy, nako po, balita ko, mga previous administration projects ito Pinaiimbestigahan na. Mahiya naman kayo. This was how President Marcos slammed all those behind the failed flood control projects, which he tagged as pigments of imagination in the country, which have caused massive impact to Filipinos in the past days. Wala na pa tumpik-tumpik.
Yes, may flood control projects, pero hindi natin na-maximize. Diba, kung hindi lang ninakaw yung pondo na yan, baka mas magandang flood control projects. Pero hindi rin natin pwede isantabi yung ibang factors bakit tayo matinding binabaha. Yung mga salaulang kapitbahay natin na tapon ng basura sa kung saan-saan. Yung tapon ng tapon sa dike, sa ilog, sa gilid ng kalsada, na hindi man lang maisip na babara yan sa kanal at babalik din sa atin. Ilang factors yan. Climate change, nandiyan din yan. Yung pagtatayo ng mga illegal structures sa mga estero. Dagdagan mo pa ng korupsyon dyan sa mga flood control projects na yan. Oh, yung mga tapos na projects na dyan, mga 100% completed na pero hindi man nag-exist, yari kayo dyan. Marcos did not mince his words when he called out the money-making scheme perpetrated by officials and contractors. Oy, wala nang pigil-pigil yan ha, mga opisyal at mga kontraktor. Stressing that the Filipino people are fully aware that such acts of corruption are happening. Nako, isa ito sa Project Ka-Coffee na kinakailangan natin bantayan. In the coming days, maglalabasan yan. No, sana agad-agad. Remember, si PBBM nating tulus yan. Hindi yan tatakbo na sa susunod na eleksyon. Naabot niya ng pinakamataas sa posisyon. So wala na siyang puprotektahan na, oh, teka, kailangan maging maging careful ako sa politiko na to kasi baka hindi ako suportahan pagsapit ng 2028. Wala na sa gadyang punto. Kaya babanggain at babanggain kayo niyan. Kung malalaking tao kayo, mga opisyal kayo, yayariin kayo niyan. Nagsalita yung presidente. Akala nyo lang mabait yan. Pero kaya kayong talunin yan kapag mali yung ginagawa ninyo. Yun ang kondisyon. Oh. Tingnan mo, malalaking tao nakakulong. Akala nyo lang weak. Sabi ng DDS, weak si PBBM. Akala nyo lang weak. Pero mapapakulong kayo niyan. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Hindi na natutuwa si PBBM dito Ramdam na ramdam mo yung galit siya kanina. Bumabanat yung ugat Diba? Pag galit ka talaga mababanat yung ugat mo sa liig At yung iba, guni-guni lang. Sabi ni PBBM. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Kickback. Hoy, matauhan naman kayo dyan, Yung mga nagpapakasasa sa pera ng taong bayan, hoy, tauhan naman kayo dyan, Magtrabaho kayo ng inam. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Very strong statement. Ang tigas ng statement na yan ni PBBM Inulit niya pa yan. Mahiya naman kayo sa mga kababayan o sa kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na nagmana sa mga utang na ginawa ninyo sa binulsa ninyong pera. Someone must be held accountable. Panagutin ang nagnakaw sa pera ng kaban ng bayan. So, this will not happen again. Very strong Hindi ko na hahayaan na mangyari pa ulit ito. First, the DPWH will immediately submit to me. DPWH, alam naman natin, meron nandiyan sa DPWH mga corrupt din, The DPWH will immediately submit to me a list of every flood control project from every region that were started or completed in the last 3 years. Started, completed in the last 3 years. Ibig sabihin, kung natapos ng 2022 yan, pasok yan sa ipapasa ninyo kay PBBM. So kung natapos ng 2022 yan, anong taon sinimulan yan? 2018, 2019, ng pandemic, nahinto, na-delay. Naku po, dawit kayo. Previous administration projects ito, Naku, balita ko, daming corruption dyan The President also directed the Regional Project Monitoring Committee to examine that list of projects and give a report on the projects tagged as failures, of those that have been finished and those that are alleged to be ghost projects. Wala kayong lusot dyan. And third, we will publish this list. Bigat na, Isa sa publiko yung listahan na yan. Oy, kabahan na si Congressman.
project ni Congressman A, project ni Congressman B, o date of completion, na-delay na ng ilang taon. Amount, naku po, yari kayo dyan. Ipapublish ng presidente. Isa sa publiko natin ang listahang ito, kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malamang malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. Naku, may mananagot talaga dito. Tiyak na tiyak may mananagot. He warned that by next month, those who will be found guilty and colluding contractors will be held liable. Agad-agad may timeline, next month. Naku po, mukhang may mga negosyanteng maghihirap Mukhang may masasagasaan Parang sa issue lang yan ng missing sabongero hindi missing boksingero Missing sabongero. Sinabi din na PBBM, mananagot kayo. Kahit matataas na tao pa kayo. Very strong yung statement ng presidente dyan. Kasi isa yan sa pinaka-problema natin, kaya mabilis bahain. Hinahaluan ng korupsyon nitong, naku po, itong mga tao na ito. Isa lang yan sa pinaka-highlight, number 2, budget insertion. Yung pagsisingit ng pondo ng budget nang hindi dumadaan sa maayos na deliberation. Oy, may kilala ko Senador Ang laki ng budget insertion, kilala nyo ba yan? Oy, may mga palaman, may mga cheese, pinalamanan ng budget bilyones. Bawal na yan. Ayaw na ng presidente yan. Yung mga budget insertion na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi na na-deliberate, pagbabawal na ng presidente niya. Sabi niya, dapat align dyan sa NEP, National Expenditure Program. Align dapat yan. Yung mga ini-insert lang, naku po, binabalaan na kayo ng presidente. Ang House of Representatives, sumagot agad sila. Yes sir, yes boss. Si Romualdez, in fairness, mabilis umaksyon. Tutugon agad sa panawagan ng presidente. Hindi natin alam sa Senado, pero sabi ng presidente, dapat align dyan sa NEP, National Expenditure Program. Paano nakakalusot yung mga budget insertion? Sige, paliwanag natin ng bahagya, kaunti lang. Actually, napakarami nating pag-uusapan patungkol sa SONA, pero dito muna tayo sa budget insertion. Ganito yan. Dahil nagtrabaho tayo sa government agency din, di ba? Halimbawa, ikaw, si company A, si government agency A, si agency, tawagin nating agency. Magpapasa ka ng budget, usually March, April, as early as that, na magpapasa ka na ng budget para sa susunod na taon. So, halimbawa, for next year, 2026, March, April, hinahanda nyo na yung budget nyo, di ba? Ipapasa mo na yan sa DBM, Department of Budget and Management, di ba? Ipapasa mo na yan. Tapos, susuriin na nila yan. Halimbawa, nag-request ka 100 million, di ba? Magkakaroon ng mga feasibility studies, medyo stricter feasibility studies at some point, no? Pero bubusisiin niya ng DBM kung nararapat ba na bigyan ka ng 100 million. Pag nakita nila na, teka, masyadong malaki hinihingi nila, hindi naman nila nagagastos. May mga government agencies kasi na hingi ng pera, hindi naman ginagastos. Hindi maganda yan dahil tataas ang budget deficit o yung utang natin, kakulangan sa budget na uutangin natin, budget deficit, no? So sa agency A, hihingi siya ng budget na 100 million. Susuriin ng DBM yan. Sabi ng DBM, hindi, dapat ang budget mo lang dyan ay 80 million. Yun lang ang nararapat base sa kanila pag-aaral. And then, magkakaroon na National Expenditure Program, di ba? Yan, bubusisiin na yan sa Kongreso. Pag sinabi mong Kongreso, dalawa, House of Representatives at saka Senado. Si Congressman, mainit siya sa government agency. Sisilipin niya yung isang project. Oy, kasi nabulungan na Posible, di ba? Oy, palpak yung project na yan. Nakita ni Congressman, nanghihingi ng 100 million, o nanghihingi ng 20 million para sa project na yan. Nabulungan na. Huwag natin ibigay yan kasi palpak yung project na yan. So, di ba, 80 million na lang ang binigay ng DBM. Bababa pa yan, magiging 70 million na lang. Or at some point naman, pwedeng taasan. Sa Kongreso, malakas kay Congressman. O yung 80 million na binigay ng DBM, na nabusisi yan, gawin na nating 90 million yan. Tapos ka na sa House of Representatives. Akyat naman tayo sa Senado. Sa Senado, ganoon din. Galit sa iyo yung isang senador. Nako, hindi nagpe-perform yung agency na yan. Bigyan lang natin yan ng 50 million na budget.
'Di ba? From 80 million, naging 90 million sa Senado or sa House of Representatives. Yung iba, magiging 80, depende sa magiging usapan, 80 or 70. Pagdating sa Senado, gagawin 50 million na lang. E di pag-uusapan na yan. By cam. May kumausap, yung head of agency, kinausap si Senate President, si Escudero, halimbawa, Sir, kailangan namin yan i-close yung dalawa. Baka naman ibalik mo naman yung 100 million na hinihingi namin. Close nga O sige, okay na yan, insertan mo yan. Sabi ng DBM, 80 lang yan. Dahil kay close kay Senate President, gawin mo ng 100 yan. Yung 20 na dinagdag, hindi na na-deliberate yan sa both houses. Hindi na nabusisi, hindi na nasuri yan. Akyat na sa presidente. Dapat ang presidente, counting review na lang gagawin mo dyan Kasi kung baga sa pagbusisi, nabusisi na ng ng DBM yan. Counting review na lang ang gagawin ng Office of the President. Hindi niya naman pwede gawin. Kausapin lahat ng head of agency yan. Imbestigahan niya. Dahil trabaho na ng ng Kongreso. Ang problema, kung nagkaroon ng abuse of power, abuse of authority, ayan na. Na-inserta na napakalaking halaga. Sabi ng Presidente, ayaw niya yan. Ayaw niya na yan. Nag-commit naman ng House of Representatives. Sige, boss. Ang Senado, ang problema, si Chis Escudero yan. Chis. Sana naman napakinggan nyo yung sinasabi ng Presidente. Huwag na kayo matigas ang ulo dyan. Makinig kayo sa sinasabi ng Presidente. Kasi maraming napalaman Ang masaklap, yung mga pinalaman, kapakinabangan din nila. Sa mga probinsya din nila gagamitin. Palakasan system tayo dyan. Ayan na, magkakaroon ng projects, infrastructure projects, etc. etc. Magpo-flood control, nadali na sa korupsyon. Ayaw ng presidente yan. Ano pa yung mga nabanggit sa SONA? Medyo marami-rami ito. Ang pinopoint out ng presidente, dapat nararamdaman. Yung mga programa nararamdaman. Hindi puro figures, hindi puro numbers, hindi pwede report, data, hindi pwede ganyan. Kailangan nararamdaman. Kaya yung last 3 years niya, ay magfo-focus siya dyan. Paiigtingin pa yung mga programa na nararamdaman. Yan yung opening ng ating presidente. Ano-ano yung mga programa na yan? 20 pesos na bigas, gagawing national na. National projects na yan. Di ba? Yung access sa kuryente, simpleng bagay, buong Pilipinas, mabigyan na ng kuryente. Access sa tubig, sapul na sapul, ang prime water. Pamilya ni Villar, ayusin nyo. Naku po, mananagot kayo. Hindi kayo pakakawalan yan. Pananagutin kayo. Sapul kayo dyan. Sinabi rin ng presidente, mas mataas na pondo para sa edukasyon. Higit sa infrastructure. Correct, kasi ang edukasyon ay investment sa tao. Training sa tao, no? At sinabi niya, wala nang anomalya sa pag-procure ng mga laptop. Kasi lahat ng teacher magkakaroon ng laptop. Kasi nasa digitalization na tayo. Mababawasan yung kanilang trabaho ng mga mano-mano dahil computerized na. Lahat ng teacher may laptop. Ipo-procure na yan na walang korupsyon. O kung meron, jutay lang, minimal lang. Ang problema kasi ng procurement last administration sandamakmak Ang dami nagkapera dyan Yung mga teacher makakatanggap na ng kanilang teaching overload at overtime. Maraming naghihintay na guro dyan. Overload, ibig sabihin, napakaraming subjects ang tinuturo. Sobra-sobra na yung teaching hours niya. Pero walang tatanggap na bayad. Yung iba, OT, delayed. Hindi na tatanggap. Ngayon, sabi ng presidente, matatanggap na nila yan. Kaya hinikayat niya mga pamilya na i-maximize po yung pag-aaral. Dahil malaking bagay yan pag may isa na nakapag-aral sa pamilya. Totoo yan. Totoo itong sinasabi ng presidente. Yung mga may sakit, zero balance billing, wala na kayong babayaran. Napakaganda, di ba? Zero balance billing sa mga government hospitals, yung mga DOH accredited hospitals, public hospitals. Wala na kayong babayaran dyan. Ang ganda nitong programa na ito, ha? Yung Love Bus, narinig nyo na? Very iconic yan, noong 1970s, Love Bus. Ilulunsan ulit, libre. Ilan lang to sa mga highlight, ha? Nasa notes ko. Nag-notes kasi ako habang nagsasalita si presidente. Yung coverage ng PhilHealth, pinalakas. Yung may mga sakit sa puso, covered na yan ng PhilHealth. Libreng session sa mga dialysis patients. Increase ang coverage sa kidney transplant, pati gamot, sagot. PhilHealth yan, ha?
Ang Mindanao, pinapaunlad na rin. May Mindanao Transport Connectivity Program, inaayos na rin yan. Diba? Kung galit ang presidente sa Mindanao, hindi niya gagawin yan. Bibigyan priority itong Mindanao. Libreng wifi sa buong bansa. Biruin mo ha, 19,000 na po ang free wifi spot sa buong bansa. 19,000, napakarami yan. At lahat ng school, may internet. Yan ang gusto ng ating presidente. Ang police visibility, pinaigting. Kitang-kita nyo naman. Kaliwat kanan, may makikita kayong police. 5 minutes na pag-responde. In fairness, kay General Torre, na sikat kanina dahil special mention sa ating presidente, dahil bagong kampiyon si General Torre. Ayan, 5 minutes na pag-responde sa mga krimen. Sinabi rin ng presidente na ayaw niyang gawing evacuation center ang mga eskwelahan. So, ang pagdadagdag pa ng pagtatayo ng mga evacuation centers. Hintay-hintay lang tayo dahil hindi pa naman naitatayo lahat ng mga evacuation centers, kaya pansamantala mga eskwelahan ang ginagamit. But in the long run, ayaw ng presidente yan. Gusto niya sa evacuation centers yan. Yung foreign policy, mananatiling parehas ang kanyang foreign policy. Friends to all, enemy to none. Kaibigan natin ng mga bansa, wala tayong kaaway, di ba? Yung utak sa missing sa bungero, kahit official pa yan, mananagot. Yung mga naaresto sa mga ipinagbabawal na gamot sa kanilang mga operasyon, mga pulis yung iba, dawit. Hindi kayo tatantanan. Napakarami pang magaganda ka-coffee na sinabi ng ating presidente, pero masyado nang mahaba itong video na to. At medyo inaantok na rin talaga ako honestly dahil madaling araw pa lang. Gising na tayo, no? Naghanda tayo sa SONA, no? Anyway, yan muna for today. Alas 12, alauna na, no? Baka may komento kayo, opinion, reaction, lagay dyan sa ating comment section. Siyempre, bukas ko na ikwento yung experience ko dyan, no? Dahil maganda experience natin dyan sa SONA ni Presidente. I'll see you ka-coffee in my next video. Please like and follow YouTube, subscribe, TikTok, subscribe. I'll see you in my next video. Bye-bye.